Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic. Holy Thursday po ngayon, no? At ituloy po natin yung ating live consultation. Nasa harap ko po yung pasyente natin. Kaya nag-smile at pumayag naman, di ba? Kaya sabi ko, ngayon lang siya makaharap ng parang artista. Okay. So anyway, ano po problema natin? Kung siyang problema din mo. Sakit ining tulon, masakit daw ang paglunok. Okay, ilan araw na po yan. Pila na kadlaw na siya. 2 weeks na po. 2 weeks? Duha na kasimana, 2 linggo na, 2 weeks na. Eh, dapat naghintay ka ng 2 years bago ka magpa-check up. Hindi ka pa ma-ICU niyan. Grabe naman, sore throat, 2 weeks. Siguro nag-self-medicate po kayo, kaya medyo hindi kayo lumalala. Busy lang po sa Busy. eskwela. Hindi kayo nag-inom ng gamot? Wala kang naghatag og tambal niya? Ano Hindi kayo ba nagbigay ng gamot? Ayun, kaya pala. Nakailan erythromycin siya? 2 beses lang. Erythromycin, yung pink opo. na color. Opo, Dok. Dati po, uso masyado ang erythromycin. No? Okay? Antibiotic po yan. No? Pag may sore throat noon, erythromycin ang binibigay. Pero sa panahon namin ngayon, hindi na po uso ang erythromycin. Hindi na po namin binibigay ang erythromycin. No? Bukod sa, ang number 1 side effect, madali masisikmura ang pasyente. Sa Bisaya pa na, dali lang maghapdos ang kuto-kuto. No? Kasi, medyo nakaka-irritate po siya sa stomach lining. Yun po ang number 1 side effect ng erythromycin. Pero, ang pinakadahilan kung bakit hindi na po namin binibigay yung erythromycin ay hindi kasi siya yung tinatawag namin na bactericidal antibiotic. Ano yung bactericidal antibiotic? Yun po ang antibiotic na pag iniinom mo, pinapatay ka agad yung mikrobyo. Kaya bactericidal. Okay, parang homicide. Okay, pinapatay mo yung tao. Okay, or homicide. Suicide. Okay, nagpakamatay ka. No? Okay, bactericidal. Yan, pinapatay kaagad yung mikrobyo. Hindi po siya bactericidal. Siya po ay bacteriostatic na antibiotic. Ano ibig sabihin bacteriostatic? Okay, ang bacteriostatic na antibiotic katulad sa erythromycin ay hindi niya pinapatay kaagad ang mikrobyo. Ang bacteriostatic na antibiotic katulad sa erythromycin ay pinapatigil lang niya ang pag-multiply ng mikrobyo. Okay? Pero hindi niya pinapatay directly. Paano mamamatay ang mikrobyo? Siyempre, habang pinapatigil mag-multiply yung mikrobyo, okay, sa erythromycin, ang sariling immune system ng pasyente ang papatay sa mikrobyo. Kaya po, mas matagal ang recovery, okay, pag ang antibiotic po ay bacteriostatic katulad sa erythromycin. Minsan, ang mga bacteriostatic antibiotic ay kailangan inumin po ninyo ng 10 days. No? Okay, kasi, syempre, pinabigyan po natin yung immune system na longer period to kill the germs. Unlike pag bactericidal, okay, pinapatay ka agad diretso ng antibiotic, pwede na yung 7 days lang inumin yung antibiotic. Okay? So, sa kanya naman, kahit 2 beses lang siya nag-inom ng erythromycin, medyo parang enough na. Medyo masuppress yung pag-multiply. Kaya po hindi siya serious ang dating, no? Okay, kung totoo may tonsillitis, pero I doubt na may tonsillitis siya kasi hindi pa ako naka-encounter ng pasyente na sa umpisa lang sore throat na, sa umpisa lang may tonsillitis na at tumagal ng 2 weeks sa bahay at buhay pa hanggang ngayon kahit nakainom ng 2 erythromycin, no? So parang doubtful ako na meron talaga siyang infection sa lalamunan. Although I believe her na
masakit pag lumunok. Tama po ba? Sakit pag tulon? May I see? Nga nga daw. Lugaw lang Say ginakaon niya, Dok. Labas ang dila, please. Say Okay. Tama. Tuyok diri ang sakit, Dok. Sa left ang masakit. Diri, Alam ho ninyo, parang ano na. Kunikta na sa dalawang. Parang may komplikasyon na ng tonsillitis. Kasi napabayaan na eh. Kaya kinain yung tonsil mismo. Kaya sa loob ng tonsil, parang may nana na po. I'm sorry, hindi parang. Talaga meron na po. Bakit? Kasi yung side dito, okay, hindi lang po namamaga yung tonsil, kundi nag-abante na po yung tonsil mismo. Okay, to the point na ang hitsura niyan ay may abscess na po siya, peritonsillar abscess. No? Well, habulin po natin yung infection, ha? Kasi pag abscess na, ibig sabihin mas malala na yung infection. Kasi pinabayaan natin yung mikrobyo na kainin niya yung tonsil or yung laman. Kaya naging inana na po ngayon. Okay, habulin pa natin, ha? Kung kaya, ha? Kasi po yung abscess na sa loob ng tonsil, hindi na po makarating yung antibiotic doon kasi wala na po yung circulation kasi puro nana na yan sa loob ng abscess ang daming mikrobyo yan paano natin patayin kung hindi makarating yung dugo dyan? So ang ano lang natin ay sana pumutok yung abscess palabas, okay? At madalas naman pumuputok yan. Kaya hindi na po kailangan magpunta sa specialista ng throat para hihiwain para maglabas yung nana. Kaya huwag kayong magtaka bakit may lalabas bigla yung parang puti na substance. Yun po ang nana. Okay yun. Mas gusto ko na maglabas yun. Kaysa naman pag hindi yan lalabas, at patuloy pa rin yung may fever pa kayo, no? May lagnat siya, no? Kagabi, Dok. Maglalagnat yan. Okay, patuloy yung lagnat ninyo pag hindi yan makalabas. Okay? So sana puputok lang siya para hindi na kayo kailangan magpahiwa sa espesyalista sa lalamunan. So habulin po natin yung infection niya, ha? So hindi na tayo magbigay ng erythromycin kasi katulad ng sinabi ko, hindi na namin binibigay kasi hindi po siya bactericidal, yung tipong antibiotic na pinapatay kaagad yung mikrobyo. Kundi siya po ay isang bacteriostatic na antibiotic na hindi na pinapatay, pinapatigil lang niya pag-multiply yung mikrobyo at yung sariling immune system ng pasyente po ang papatay sa mikrobyo. So, pwede siya mag-inom ng ciprofloxacin. Okay, ciprofloxacin 3 times a day for 7 days, ha? Ito po yung antibiotic ninyo. 3 times a day. Siyempre, para sa pamagmaga at para sa pain, mag-inom po kayo ng diclofenac sodium 3 times a day rin for 5 days. Pareho silang after meals, ha? After breakfast sabay, after lunch sabay, after dinner sabay. Katulad ng sinabi ko kahapon, ha? Gusto ko makatatlong beses na siya mag-inom ng antibiotic ngayon kasi yun nga, nakadalawang linggo na po sa bahay, napabayaan na po yung infection kaya may nana na po. Para sa akin, hindi pwede yung makadalawang beses lang siya mag-inom ngayon, no? Ngayon isa, mamayang gabi isa, gusto makatatlong beses na. Bakit? Kasi hinahabol na natin mikrobyo baka mamaya or mamayang gabi, mas serious na siya, delikado po siya, no? So, ang pagbigay ng antibiotic ko ay ganito. Katulad ngayon, 3:00 ng hapon, ha? Okay? Ako lang ata ang gumagawa nito sa lahat ng mga doktor, ha? Sa palagay ko, ha? Pero hindi ibig sabihin ako yung mali, ha? Hindi rin ibig sabihin mali sila. Ang akin lang po is, pag hindi po natin, or pag hindi na mainom yung 3 beses ngayon na antibiotic, ha? Mas tatagal ang recovery niya. Kaya kailangan agad-agad makainom siya ng 3 beses na antibiotic. Anong oras pala? Ngayon din, 3:00 ng hapon. Ha? Yung pangalawang dose, 4 hours galing ngayon. Which means 7:00 ng gabi. Second dose yan. Yung pangatlong dose,
4 hours galing sa second dose, which means alas 11 ng gabi. So ngayon, alas 3, alas 7 yung pangalawa, alas 11 ng gabi. Kaya palagi ko ginigising or pinapagising yung pasyente, bahala na madisturbo ka sa tulog, basta mas mabilis mapatay yung mikrobyo dahil makainom na kayo ng 3 beses na antibiotic. Kaya po, I could say na mas madali po makarecover yung pasyente natin dahil po sa ginawa natin. Okay? At syempre, kailangan kumain muna kayo kasi meron kayong diclofenac sodium. Okay? Kasi kailangan may laman ang tiyan. So, sabay po ha. Ngayon, alas 7 at alas 12. Or rather, alas 11 ng gabi. At para magliit, okay, yung abscess niya, mag-inom po siya at mag-gargle siya ng cold water. Hindi totoo yung warm water, lagyan asin at suka. Hindi po yan totoo para sa akin ha. Kailangan cold water kasi ang lamig ay magpapalit ng tonsil, magpapawala ng pamumula at pwede masuppress yung pag-multiply ng mikrobyo. Kasi ang mikrobyo po, hindi po nagmo-multiply pag malamig ang environment. Kaya po wala pong nasisira na pagkain pag nilagay po natin sa refrigerator. Ayun. So, hindi po totoo yung warm water, lagyan natin ng suka, hindi po totoo yan. At hindi po kailangan yung Bactidol at saka Betadine. Naku, magastos lang yan. At yung mga lozenges na Strepsil at saka Orophar, naku, hindi po kailangan yan. Yung mga Listerine at Astringosol, hindi po kailangan yan. Ang kailangan lang po ay drink and gargle with cold water, bukod sa antibiotic, at saka sa pain reliever. At saka syempre, ang pinaka-importante sa lahat, matulog ng maaga at huwag mapagod. Okay? Maraming salamat po!